Yan. Ito naman ang ang ngipin ng elepante. Yan. Tapos susubukan na nating pumasok dito sa loob kung ano meron dito. Ay, hindi pala dyan. Bawal pala dyan pumasok. Dito tayo sa kabila. Dito sa pagpasok natin ay meron kang makikitang ganitong imahe na nung unang panahon ay ito yung isa sa mga sinasamba nila rito nung mga kapanahunan pa nila. Ayan. Yung ganitong klaseng imahe. Ayan. Bali, napakatagal na panahon na yan. Tapos may kakaibang amoy dyan sa loob na yan. Tapos binibigyan nila hinuhulugan nila ng pera. Ayan. Tapos dito naman sa kabila ay ganun din. Yan, bali, ang itsura niya ay maraming muka at marami ring mga galamay na mga kamay dito sa yung klaseng imahe na yan. Mga ganyang klaseng imahe. Kaya pala may amoy dahil, yan, kaya may nangangamoy dahilan dito. Yan, dito sa pagpasok mo ay kakaiba. Napakaganda nitong lugar na to. Bali, napakalaki ang makikita mo dito. Yan. Ito yung dati na sinasamba nila, yung mga ganitong klaseng mga imahe nung araw. Yan. Napakatagal na panahon na yan, nung mga tao pang nabubuhay. Mga unang taong nabubuhay pa. Yan. Mga ganyang klaseng imahe. Yan. Bali sa lugar ng Pilipinas, dun sa Cebu ay nakarating na rin ako na nakakita na rin ako ng mga ganitong klaseng imahe sa lugar ng Cebu naman na pinupuntahan din ng mga pasahero na meron ding nagtutur doon ng mga ibang mga lahi sa lugar ng Cebu. Yan. Tapos dito naman sa kabila ay may mga drawing. Ayan. Itong lugar na to ay napakalaki. Ayan. Ang tawag diyan sa ganyang struktura na yan ay ang mga pumapasok dito ay mga Buddhism. Yan. Kaya tinawag na Buddhism yan dahil lahat ng mga gawa rito ay mga Buddha. Yan. Yung mga kapanahunan nila ay ganyan yung sinasamba nila. Yan. Isa yan sa mga sinasamba nila rito nung unang panahon. Ayan. Ito ang lugar ng Sri Lanka dito sa Colombo, na ito ang mga makikita mo sa lugar na to, na maraming mga ganitong uri ng mga struktura na ginawa ng tao nung matagal na panahon na. Ayan, ito yung isa sa mga dati nilang sinasamba, yung mga ganitong klaseng mga struktura na to. Ayan, napakalawak nitong lugar na to. Ayan, yung mga ganyang klaseng mga Buddha. Napakaraming Buddha rito na iba't ibang mga klaseng mga imahe ang makikita mo. Yan. Tapos dito naman sa kabila ay marami ring mga iba't ibang mga klaseng imahe na makikita mo rito. Ayan. Mga Buddha. Ayan ang makikita mo. Ito yung isa sa mga kaibigan natin na sa Lejaman. Mga friends natin yung mga. Tapos, pagka pumasok ka naman dito sa loob, ay meron din dito na struktura na ganito ang itsura. Ayan, bali malaki ang katawan niya na ang mukha niya ay napakabagsik. Ayan, malaking mga. Ayan, tapos dito sa loob, ayan ang makikita mo. Ayan. Bali, itong lugar na to ay museo na dito lahat tinambak nila yung mga iba't ibang mga klaseng mga Buddha noong kapanahonan nila. Ayan, bali, pinag-iipon-ipon nila rito ang mga iba't ibang mga klaseng mga Buddha na nakikita nyo ngayon. Kaya lang, medyo madilim ata, hindi niya masyado makita ng maayos, pero ayan. Yan yung makikita nyo rito. And tapos dito naman ay napakaraming mga Buddha rin ang mapapansin nyo dyan. Yan. Itong ganitong klaseng Buddha ay napakatagal na panahon na ginawa na hanggang ngayon ay iniingatan pa rin nila at
pine-preserve na dumating man at ang napakahabang panahon ay andiyan pa rin yung mga ganyang klaseng mga struktura na ginawa ng tao. Yan, mga ganyang klaseng mga imahe. Yan, hanggang dun yan, sa taas. Tapos, banda rito naman, ito yung isa sa mga gusto nating makita. Pero sa Pilipinas, meron din naman. Yan, ganitong klaseng elepante. Pero itong klaseng elepante na yan ay hindi gumagalaw. Yan ay rebulto lang. Na tulad din ng mga binidyo ko kanina na mga Buddhism yan, mga Buddha. Pero banda ron ay totoong elepante, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung mga dating mga pera pa. Yan, mga dating pera pa nila na itinago nila na napakatagal na panahon na. Yan, mga ganyang klaseng coins. Yan, dito naman sa pag-akyat natin ay ito naman ang makikita nyo. Yan, itong lugar na to ay puro Buddha. Ayan, mga struktura na ginawa rin ng tao. Yung mga ganitong mga klaseng mga Buddha na yan. Ayan. Mga ganitong mga klaseng mga ginawa ng tao na dati ay ito yung mga sinasamba ng mga tao rito. Pero ngayon napatunayan na nila na talagang Panginoong Hesukristo lang ang dapat nilang sambahin. Dahil ito ay gawa lang ng tao, walang buhay. Yung mga ganyang klaseng mga struktura na yan. Yan. Mga ganitong klase. Yan. Bali dito kasi ginagawa pa yan, hindi pa masyado maayos. Tapos dito naman dati sila tumatambay o lumuluhod sa mga Buddha rito. Ayan. Tapos pupunta naman tayo banda ron. Ayan, tapos dito naman banda ay sa sobrang tagal ay nagkadikit-dikit na parang kahoy na rin na ganitong klaseng imahe. Yan. Pero yung ganitong klaseng imahe ay ginawa lang to ng tao na dumikit lang dun sa puno kaya parang itsurang puno na rin yung pagkakaukit sa kanya. Ang dinidiligan ng isa sa mga tauhan dito. Ayan, dito sa pag-akyat natin sa kubo, ay dito sa gilid-gilid ay napakaraming mga iba't ibang mga klaseng mga drawing ng mga taga Sri Lanka. Ayan, mga iba't ibang mga klaseng mga nilikha nung unang panahon. Hanggang dun yan. Ayan, tapos ngayon pupunta tayo sa museum. Dahil dito sa lugar ng kubo na to ay may museum dito. Doon tayo pupunta. Ayan. Ito ang lugar ng museum. Ito ang makikita mo. Yan. Yung mga ganitong klaseng mga Buddha. Yan. Dito sa lugar na to ay napakaraming Buddha na hindi mo mabibilang kung ilang piraso ang merong mga iba't ibang mga klaseng nilikha na Buddha rito. Kaya tinawag tong Buddhism. Yan. Tapos dito naman banda, kaya merong kakaibang amoy dahil bali nilalagyan nila yan ng apoy para masindihan. Yan. Bali ginagawa nila yan siguro para mag-wish sila rito. Tapos meron pang mga uwak. Ayan, mga uwak na palibot-libot lang dito sa lugar na to. Ayan, ngayon napasok na natin tong lugar na to na mga Buddha pa ng mga unang panahon, ang mga nangyayari ay dito naman banda ay ito na yung isa sa mga elepante na pinagmamalaki nila rito na